Mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat at maligayang araw po ng mga puso. So ngayon po is Valentine's Day, naway po maging maayos po ang ating duty despite po may mga lakad pa yung iba. Ibig sabihin po kailangan pa rin po na may duty tayo kahit naman sabihin natin may mga date. Siyempre priority pa rin po natin yung ating mga trabaho bilang mga security guard. Yan po ay nakaatang na sa ating mga balikat. Okay po, so ang topic po natin ngayon is yung tanong po ng isa nating followers about po sa kanyang siguro nararanasan maling officer din nagtatanong na to or kapalitan siguro maybe kasi ang tanong niya ganito, ito po. Sir, good day, paano kung laging late pumasok? Katwiran naghahatid ng anak sa school, halos MWF late, tama ba katwiran niya? Ulitin po natin yung tanong. Sir, good day. Paano kung laging late pumapasok, katwira, naghahatid ng anak sa school, halos MWF late, tama ba katwira niya? So, ibig sabihin po, palaging nalilate yung kapalitan niya. Siguro nga po ito si playing guard or maybe para silang officer, isang assistant at isang OIC. So, depende na po. So, tingnan natin ano ba yung maipapayo natin dito or mabigyan natin ng katwiran yung kanyang inform ngayon. So kung ang mga rason po natin mga security personnel kung tayo'y nalilate is katulad po nito, naghahatid ng anak sa school. So talagang isang gawain talaga ng magulang yan na ihatid ang mga anak. Yan po ay responsibilidad ng mga magulang. Pero tandaan po natin, pasok po ito sa personal na buhay natin. Sa trabaho po natin, ang mga personal ay dapat nating isaalang-alang or isa-isang tabi muna kung makakaapekto sa trabaho. Ano po, kasi tandaan po natin, nag-apply tayo kasi may responsibilidad na iaatang sa atin or meron tayong gagawing trabaho na yun ay tinanggap natin. Diyan ka nag-apply, di ba? So, naintindihan natin, nagkahatid ng anak, minsan mga single parent, pero tandaan po natin, hindi po ito talagang bibigyang pansin or maiintindihan ng ating mga employer dahil nga po meron tayong responsibilidad sa kumpanya natin pinaglilingkuran dahil binabayaran po yung oras natin. Kung ito'y man po'y minsan lang, okay naman siguro maintindihan po. Pero kung every MWF, siguro yung anak nito, MWF ang pasok, di ba? Minsan sa mga school, hati, di ba, na schedule. MWF. Imagine mo ko talagang lagi kang late. Paano naman yung kapalitan? Tandaan po natin mga security guard, ang kapalitan natin, may gagawin din yan after ng duty nila. So, dapat wag natin kuhanin yung sobrang oras na supposed to be babiyahe na pauwi yan. Diba? Kasi sa mga trabaho natin security guard, pag sumobra ka ng 12 hours, kunyari 12 hours ka, hindi naman charges overtime yun kasi may kapalitan ka eh. So, mag-uusap kayo ngayon dalawa, magpapalit ito, tapos bukas babawian mo siya, so walang mangyayari. Paano kung isang tao na after duty niya may klase pa, supposed to be makapasok siya o meron siyang gagawin importante, hindi niya na oras ng trabaho yun eh, tapos kukunin mo mga 30 minutes 1 hour, ganyan. So magagalit talaga yung kapalitan, diba? Ito yung nagsimula kung bakit nagkakaroon na hindi magandang report dun sa trabaho ng mga security guard na magkapalitan, lalo na kaya nga sa iba. In my case, ano po, pagka ganyan, siyempre, marami kami, unless kung single post lang, excuse me po Kaya pag may late sa akin, hindi muna ako nagpo-pull out ng tao. Kasi pag nag-uwian na yan, automatic po dyan, yung iba dyan na magpapalitan pa lang, magkakaproblema na. Siyempre, pauwi na yung mga kasama. Siya, papalit pa lang. So, ang mangyayari, parang naano tong naiwan na supposed to be uwi na rin siya. Kuha natin yung ibig kong sabihin parang magdadamdam siya kasi pauwi na. Minsan, iba dyan, nagbibiroan pa, dito na kami, ikaw andyan ka pa, mga ganong mga biroan. Siyempre, nagkakaroon ng malaking epekto sa isang empleyado yan eh. Diba? So ngayon, kung naghahatid sundo ng mga anak sa school, hindi po iyan parte ng trabaho na in-applyan natin or hindi siya pasok sa emergency. Kaya dapat lagi natin sasabihin sa mga guard natin, lalo kung kayo mga officer na, ano ba ang ibig sabihin ng emergency sa atin? Diba? Emergency, yung mga hindi natin inaasahan. Iyang MWF na paghahatid ng anak, alam mo yan, MWF. Siguro kung isang beses lang, kausapin mo yung body mo, buddy,
Ngayon naayusin ko yung schedule ng anak ko kasi biglaan to WF siyang papasok, ihatid ko muna. For the meantime, malilita ako bukas. Ngayon gagawa ko ng paraan para sa susunod may maghahatid sa bukas. Siguro maintindihan na kasama yun. Kasi kung laging ganun, ang katwir, nagatid ako ng anak ko, kaya ako, hindi po, mali po yan. Kailangan po yan, kung hindi talaga sumusunod, i-report nyo sa inspector ninyo, sa agency ninyo, para mabigyan siya ng disciplinary action. Kasi kahit mabuti ang intensyon po natin for our family, hindi pa rin po magiging dahilan yan para pabayaan natin ang trabaho natin. Tandaan natin, kaya nga po tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. Kaya nga, kailangan pag naging guard tayo, isi-safety na natin yung pamilya natin. Kasi magsisecure tayo ng panibagong responsibility. Ngayon, kung yung pamilya mo hindi mo kayang i-secure, may trabaho ka, malaking epekto po sa trabaho yan. Iyan ang magiging para matanggal ka. Hindi natin pwedeng irason sa mga employer natin na naghatid ako ng anak ko, may sakit si ganito ko, kailangan ako doon. Naintindihan po siguro once in a blue moon, or kung may leave ka, file ka ng leave para ayusin yan, para at least hindi tatamaan yung trabaho. Kasi once na iyan ay dinahilan natin palagi, ano po yan, grounds po yan na pwede tayong alisin. Kasi hindi mo kayang gampanan yung responsibilidad na inaatang sa'yo ng company kung saan ka na-assign. Pati agency mo matadamay dyan, di ba? Kaya nga ako pagka ni-interview ko yung mga guard namin na bagong dating, tinatanong ko yung pamilya. Siyempre kasi isang malaking, like kung sinasabi sa mga previous vlog ko yan, ang pamilya isang malaking way yan or reason kung bakit una nag-grow ang isang manggagawa, kasi nagiging inspiration niya yung family niya, at ito rin ang isa pang dahilan kung bakit nasisira sa trabaho yung isang manggagawa, lalo ang security, kapag ang pamilya hindi niya kayang i-manage. Diba? Kasi ano ba kung mag-asawa, lagi nag-aaway, minsan niya iba ko pagkard, papasay ng uniforme, hindi pa dahil sa selo. So ang mangyayari, apektado. Kasi sabi ko, may pamilya ka ba? Kumusta naman ang relationship mo sa family mo? Tinatanong ko po, hindi para pakialaman ng pamilya, para malaman natin yung baka maka-apekto. Kaya sinasabi, bakit ko tinatanong ang pamilya mo? Kasi ang pamilya ang malaking dahilan bakit gusto nating mag-grow sa buhay. At ito rin minsan ang dahilan kung bakit nasisira tayo sa trabaho natin. Hindi mo ako na example. Sabi, may partner, okay, hindi ba kayo laban sa ilo-selos yan? Baka mamaya may problema. Hindi sir, wala ko sinabi mo yan. Ninunod ko yan. Kasi once na dumating ang time na inanin niya, dinahilan niya sa akin, ipabangga ako sa kanya. Di ba sinabi ko niya sa'yo na ganito? Sabi ko, kung may problema ka, huwag ka muna mag-apply. Tapos may problema mo. Kaya ba? Okay, sir, kaya po yan. Kaya dapat tinatanong po natin, not to the point na pakialaman natin yung pamilya nila. Kaya ako minsan na rin nakukomplain ako ng mga guard ko, pati ba naman to yung papakialaman ko ba? Sabi ko, hindi ko pinapakalaman ang pamilya. Ang ibig ko lang sabihin, baka merong way. Ano kung pakala ko, ano yung impact kayo nag-aaway? Hindi ibig sabihin ko, maganda ba yung report ninyo? Di ba? Kasi ang security, napakaano po napakahirap na schedule po yan sa mga manggagawa. Lalo na kung 12 hours, siyempre palitan yan. Kaya meron kayong reliever, sige, given. Ay kung yung reliever na halimbawa naka-rest day, hindi ka papasukan ng isang mong guard, automatic po yan, magkakaroon ng straight duty yan. Diba? So mahirap po. Ay mabuti yung reliever mo, pag tinawagan mo andyan, kung malayo, siyempre magagala din dahil day off. So magkakaproblema talaga. Kaya yun po dapat. Kaya nga kung meron tayong mga task sa pamilya natin na talaga namang kailangan natin daily gagawin, you hire another person to do the task that supposed to be ikaw ang gagawa. Kasi kung pagsasabayin mo yan, mahihirapan ka po talaga. Lalo ang guard, flexible ang oras, or ang nagsishifting yan. Kung tuwing umaga yung pasok ng anak mo, magsishift ka na sa panggabi. Hindi mo naman sabihin na, sir, ayoko magpang-araw, magpanggabi. Kasi maghahatid ako ng anak ko. Hindi po rason yan. Hindi po emergency yan. Kailangan pasok sa emergency yung ating mga reason. Bakit tayo bibigyan ng pabor ng ating employer o ng mga officer natin, pero hindi pa rin ganun katagal. Baka taong gusto mo ganun, hindi po pwede po yun. Bibigyan ka ng time frame para ma-workout mo yung emergency mo para sa susunod, hindi na po pwede. Kasi kung ang magiging dahilan natin ganun, hindi naman emergency, paano kung ang lahat ng security guard magdahilan din? Gagayahin, ay hindi makakaano yung officer, hindi makakatanggi kasi pinayagan Nasabihin yan, bias, palakasan yan. Diba? So, totoo naman. So, case-to-case basis, tinitingnan niyo yung angulo at saka yung mga reason ng tao. Pero kung gano'n palaging late, ang dahilan mo dahil nahatid mo yung anak mo, medyo mali po yun. So, sorry po dun sa mga nagiging gano'n yung reason. Sana po intindihin po natin na nag-apply tayo. Ano yung purpose natin?
Diba? Para i-sustain, i-secure yung area kung saan tayo ma-assign. Ngayon, kung magiging dahilan din, ikaw pa magiging problema ng company, bakit pa nag-hire sila? Kaya nga tayo hinire, tandaan po natin, is makatulong sa kanila, makasolve ng problema. Ngayon, bibigyan pa natin ng problema ang company, aalisin talaga tayo niya. Diba? So, kinakailangan po talaga, ang mga guard po natin, i-orient natin na maigit during guard mounting. Kailangan po, ma-realize nila yung kahalagahan nila sa trabaho. Tandaan po natin, sobrang halaga ng mga security personnel sa isang kumpanya. I give you an example. Nung kami po ay naka-assign ako sa isang condo, hawak ko po isang condominium somewhere in San Juan. Ang lahat po ng housekeeping namin dyan, excuse me, that time, hindi nagsipasok talaga kasi may problema sa agency nila. So po, magkakaproblema ang mga po ng condominium. Kasi imagine mo, umaga yun, siyempre ang mga ano kasi naglalabas sa mga basura yun sila tuwing umaga. Ngayon, hindi nagsipasok kasi may problema eh. Ngayon, wala talagang ng mga basura, maglilinis. Siyempre, pa ang admin, magkakaproblema pag nalaman ng mga unit owner yan. Excuse me, siyempre, ang trabaho natin mga guard, to protect our admin. Kailangan maprotektahan natin si admin na hindi mag-leak yung mga ganyan or kumalat. Malaman man ng tenant, at least walang problema. Paano kung ba ang basura nandyan? Ang laki ng problema. So, ang ginawa namin noon, kaming mga security guard, ang nagsipaghakot ng mga basura, yung mga guard ko, talagang inano namin yun, kasi nandun sa hallway eh. Siyempre, paglalabasan yung mga unit, papasok yan, makikita tagtak ng basura sa hallway. Kasi may oras din, di ba? Binikap talaga namin lahat yan, tinulungan namin. Pero tumakbo ang condominium. Kung halimbawang security guard ang mawala sa isang company, sa isang establishment, ano kaya mangyayari? Sigurado laki ng problema niyan. Tatakbo man yan, pero struggle yan. Di ba? So kaya sobrang halaga ng mga security guard na dapat ito yung maintindihan ng mga security guard. Ano ba yung papel ng trabaho dyan? Hindi biro. Kaya sabi ko, hindi trabaho tamad ang guard. Hindi yung gwardiya lang, hindi po gano'n. Kung ating pag-aaralan yung sistema ng security, sobrang bigat po dapat nga course ng security guard eh. Kasi hindi biro. Talagang ang dami mo talagang kailangan na i-sacrifice. Di ba? So lahat naman, pero ini-elaborate ko lang po ang security kasi siyempre andito ako sa trabaho na to and at the same time, nakikita ko talaga ang laki ng kulang doon sa mga security personnel kung bakit hindi nag-grow na supposed to be na talagang kaya nilang mag-grow sa buhay. Kulang lang sa tamang proseso, tamang sistema at dapat maintindihan ito ng mga guard. Kaya yung mga reason natin sa family, wag po natin idahilan yan. Ano po, kailangan bago tayo mag-guard, nakasafety yung family natin. Kaya sinasabi ko sa mga guard ko, tandaan ninyo, pagpapasok kayo, may possibility, hindi kayo makauwi. Kasi straight, halimbawa, kasi before may mga nagkakapira sa akin yan, sir, yung pagkain ng pamilya ko nasa akin. Hindi ka security guard pag ganyan ang reason mo. Knock on the wood, may mangyari sa'yo, hindi ka nakauwi, nagutom yung pamilya mo. Or dahil lang yan, alibay lang. Kaya kung sinasabi ko lahat sa kanila, pag dumuti kayo, may possibility, pwede hindi kayo makauwi. Knock on the wood, nagkaroon ng yung sinasabi lang the big one. Hindi ka makakauwi talaga. Ngayon, dala-dala mo yung pagkain ng pamilya mo, anong mangyayari sa pamilya mo? So, wala kang pagmamahal sa pamilya mo. Kaya sabi ko, kung gwardiya kayo, kailangan ang family niyo will secure sila. Para alam nila yung gagawin nila pag wala ka. Kasi ang haba ng oras na wala kang duty, na may duty ka, uuwi ka pa. Imagine mo yung time frame na yan. 12 oras ang pasok mo, babiyahe ka ng 2 hours. Di 14 hours na. A-advance ka pa yan, siyempre mag-alis ka pa ng paraphernalia. Hanggang siguro 16 to 17 hours na sa trabaho ka. Ilang oras ka na lang sa bahay? 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 7 hours ka na lang. Kung ikaw pa yung magluluto, mag-aayos ka pa ng uniform mo, paplansya ka pa. So, ubos na yung oras. Kaya dapat ang guard, they know how to manage time. Diba? So dapat paghanda po natin yan. Kaya yung ganun pong rason na sinasabi ni Sir about doon sa nag-aapit ng anak, dapat po hindi niya maging rason yan. Mali po yan, Sir. Sabihin mo sa kanya, ipaliwanag natin ng maayos yung consequences. At pag hindi pa rin napaliwanagan, i-coordinate natin sa ating mga inspector. At ang agency gaganap po dyan. Kasi alam po nila ang mandatos. Ano po? So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na to. Lagi po natin tandaan na ang pamilya po natin dapat isipyo muna natin kung ano yung mga needs nila, daily needs, basic needs, or ano pa man yan. Kailangan po may ayos natin bago tayo mag-assume ng duty natin.
para po walang maging problema, kasi tandaan po natin baka tayo nagtatrabaho para din sa pamilya natin. So kinakailangan sa trabaho natin masustain natin ng maayos para magtagal tayo, upang mabigay natin yung mga needs ng ating family at magpatuloy na maging maayos yung trabaho po natin. So maraming pong salamat, and ingat po tayo palagi, at happy Valentine's po sa lahat.